Yo guys, what is up? This is Koro at syempre, welcome back dito sa ating channel. And for today, magbibigay ako ng update dito sa nilalaro natin, which is si Rohan 2. So, ang topic natin is yung aking Dragon Stage. So, kamusta na nga ba to? And yun nga, recently, nagkaroon kasi ako ng upgrade dito. So, if ever napanood yung live ko, nakita nyo na nag-forge ako or nag-craft ako or nag-combine ako ng mga items ko, no? And basically, pinalakas ko yung mismong character ko. So, yun, bigyan ko ng update. And umpisahan natin yung video natin with Rohan. So yan no, by the way guys, nag-ano kami ngayon, World Boss. So sa Silva 1, oras natin right now is 10:07. So 10 o'clock nag-start yung ating World Boss dito sa Silva 1. And as you can see, ito yung mga kaparty ko. So shout out sa mga kaparty ko na to, no? So malalakas kayo, lalong-lalo na si Lexi. Pero guys, yung guild namin, hindi siya ganun kalakas overall. Pero okay lang kasi hindi naman kami ganun ka-competitive at na-enjoy lang namin itong laro. So top 6 kami right now dito kay Angel of Death, and individual ranking nasa top 3 ako guys. Pero yun, bababa pa yan kasi hindi pa nakaka-attack yung iba, lalo na sila Boss MKHG and si Boss Ronald, top 1 na. Tapos si Lexi, mamaya nandito yan. So kasi ina-attack nila guys yung yung boss. So nire-reset nila. So anyway, yan update natin is ito na yung mismong equipment natin. So if ever napanood yung live ko kahapon, baka nakita nyo wala pa ako nitong ancient na earrings, pero bumili na ako kanina. Tapos plus 16 lang ang ibang equipment ko, pero right now, ayan, plus 17 na siya no, karamihan. Itong dalawa plus 16 pa rin. Ang kulang ko na lang na i-upgrade ko is itong spinal necklace natin. So naghahanap ako ng ancient. And right now, wala pa ako makita sa market. So, sa market lang ako bumibili guys kasi wala akong makuha sa drop. So, ito sana. Pero to no, right now, merong 850. So, baka bilhin ko to mamaya. Pero yan, ang gagawin ko dito, pagkatapos ko bilhin, kasi wala akong ruby ngayon guys, eh, nagastos ko na. Ang gagawin ko is, pagkatapos ko siya bilhin, baka i-reset ko to. Although okay na siya, PvP attack and PvP defense. Mahirap na makakuha yan. Pero ito guys, mas maganda yung ganitong stats. So, as you can see, pang defense talaga siya. Bukod sa meron kang PvP defense, meron kang physical crit damage reduction. And mahal siya no, para sa akin. Pwede ko siyang ma-reset naman eh by using Sapphire. So itong Sapphire natin, yung blue na currency, pwede na siya magamit dito guys. So punta ka sa enhancement, tapos dito sa accessory option, and as you can see, pwede kang mag-reset ng mga options sa accessory. So for example, i-register ko to. Ito yung current niya, and pwede ko siyang i-change option, random lalabas dyan, so by chance. So, magsusunod ka dyan ng Sapphire. So, pwede kang bumili ng mga basurang item na ganito, na Ancient. Ito guys, nireset ko lang yan. Tapos, ginamitan ko na lang ng Sapphire. So, ito medyo sinerte ako. Naka-PvP accuracy and PvP evasion ako na halos max, no? Tapos dito guys, kanina, sa binili ko na to, medyo minalas ako. Ang dami ko nang na-try dyan. Tapos, hindi ganun kaganda. Pero yan, hinayaan ko na kasi okay naman na sa akin yung ganito. PvP accuracy lang naman talaga ang habol ko dito. So anyway, yun nga ko lang natin is yung necklace. Tapos, nag-combine ako nito guys kahapon sa live. So sobrang dami kong inipon na level 70 na color blue. So color blue meaning yung rare natin na Mystic Char. So ang ginawa ko, nag-ipon ako sobrang daming ganun sa ako pinorge. So I think may nag-success na 3. Yung isa binigay ko sa ka-guild ko dito kay Shrekin Swami, yung isang weapon. Tapos yung isa, niregister ko sa market, which is ito. Ito. Mystic Char. So, ang stats niyan, ito. So, pang ano sana siya eh, pang world boss sana. Ayan o, damage to boss monsters. Tapos, medyo mababa lang kasi yung crit damage niya. Trinay ko kasi siya gamitin guys eh, pang boss kagabi. Saktong-sakto after ko mag-forge and mag-enhance ng items. Kaya naka plus 20 yun. Pang switch ko sana siya ng mga, for example, kapag nag-farm ako, nag-request ako, ang gagamitin ko, itong gamit ko right now. Tapos kapag nag-world boss ako, yun sana. Pero nung trinay ko, parang magkalapit lang. At minsan, mas mataas pa yung DPS ko. Pag ito, kasi napakalakas ng critical damage niya. Although, violet lang siya, no? So, maganda sana kung napa 39 to 40 natin, no? At yung crit rate ko, green lang. Hindi siya ganun kataas. Okay din sana kung 15 pataas. Pero yun nga, mahirap kasi mag-forge. Hindi ako gumamit ng Brilliant Combination Stone. Ginawa ko, nagsunog ako ng maraming weapons at tawag dito armors. So inipon ko rin yung armors ko guys. At swerte ako guys sa gauntlet tsaka sa saan ba to? Sa gauntlet tsaka sa armor. Kasi sa armor naka one tap lang ako. Unang-unang forge ko maganda na agad yung lumabas. Or I mean nag-success na siya. Kaya maganda yung stats niyan. Kasi yung una kong i-try yung magandang stats. Tapos pababa hanggang sa pinakapangit. So kapag nag-success siya, tapos ang bandang dulo na medyo pangit na yung combination natin nun. Pero yun, sinerte tayo dito sa ating armor. Anyway, pakita ko sa inyo lahat, no? So, explain ko rin. So, sa Mystic Helmet,
ang original na binubuo ko dyan is Magic Penetration and HP Regen. So dito, natupad ko naman siya although hindi siya ganun kataas at hindi siya maximum. So ba't ko ba pinili yung HP Regen? Kasi guys, kapag nagpo-farm tayo ng normal monsters or nagpe-press tayo, mahalaga yung HP Regeneration lalo na kapag higher levels ka. Kasi tawag dito, mataas na yung mga damage ng monsters kapag yung defense mo hindi ganun kataas. So yun, pinili ko siya kasi para syempre hindi ako masyadong gastos ng pots kasi medyo mahal din yung pots kapag kabili ka ng bili or yung potions natin. So next natin is yung ating Mystic Armor. So naglagay ako dyan or nag-focus ako ng common monster damage reduction tsaka yung boss damage. So yun na yung binuo ko dyan. If ever meron kayong magandang stats, pwede nyo i-try. Pero yun, para sa akin ito yung best option para sa armor. Next guys is yung Facet or yung lower armor natin. So physical penetration and magical penetration ang habol ko dito na resistance. Natupad ko naman medyo hindi masyadong mataas kasi like I said, yung mga naunang materials ko dito or mga finorge ko is nag-fail. Kaya ito yung nag-success no, yung bandang dulo na which is medyo pangit. Next natin is itong gauntlet natin. So yun, ang habol ko is magical accuracy. Natupad ko naman. Maganda rin sana yung HP recovery pero maliit lang nakuha ko. And physical accuracy naglalagay din ako kasi hindi pa rin ako ganong ka-sure kung ano bang kino-consider na accuracy when it comes to Dragon Sage. Kasi guys, magic damage ang Dragon Sage. Pero yung normal attack kasi hindi ko sure kung kino-consider din yung physical accuracy kaya naglagay din ako. Pero yun, magical accuracy, napakalaki ng jump niyan sa magical accuracy ko, naging 260 or plus 260 yung magical accuracy natin na nadagdag. Next guys is yung ating boots. So sa boots, kahit ano na lang binuo ko dyan, pero may sasuggest ko sa inyo, maglagay kayo dito ng HP at physical evasion. So kayo nang bahala, no? If ever gusto nyo rin ng HP potion recovery or mag-focus kayo sa physical and magical evasion, pwede rin yun. Maganda rin yung physical and magical evasion para syempre kapag PvP, PvE, kahit ano, no, malakas yung evasion na madadagdag sa inyo. So napakita ko na ba guys, ito yung weapon ko. Ayan, nag-focus ako sa magical crit damage at crit rate. Although mataas na yung crit rate ko pagka nagsiseparation ako, mas maganda pa rin na may additional kang ganito. Kasi syempre, para mas mataas yung crit rate mo, critical yung character mo. So as you can see, almost parang 40% na yung critical rate natin eh. Makikita mo dito. Ayan o, crit rate ko, 46.33% kapag naka-separation ako. So halos kada attack ko, no, 50% nag-ano tayo. So yan, na-PK yata tayo guys. Check natin, no. Move to town muna tayo. Do you want to start trading pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Deep Trade X is here to help. In their platform, you can learn, trade, and earn. Learn with their Deep Trade AI na pwede mong tanungin at kausapin all about crypto at trading. Kung hindi mo alam kung paano ka magsisimula, you can ask Deep Trade AI para bigyan ka niya ng idea kung paano ka magsisimula sa iyong crypto journey. Trade. Deep Trade AI is a trading platform kaya naman yung mga natutunan mo sa Deep Trade AI is pwede mong i-apply din dito. Earn. With consistency and practice, alam natin makaka-earn tayo through trading. At dahil early pa lang dito kay Deep Trade AI, meron silang mga campaigns right now na ginagawa nila sa kanilang website. Make sure to check this out kasi marami silang campaign right now na ongoing. At kung interesado ka, lahat ng link natin is nasa description box lang. Learn, trade, and earn with Deep Trade X. So yun na po, na ano tayo na PK tayo ni Zel. Grabe ka Zel sakit mo. So yun, anyway, balik tayo dito. Location transfer na tayo kay Lexi. So guys, naghinto kami ng atag dito World Boss. Kasi napag-usapan ng mismong mga top guilds at syempre mga top players dito sa Silva 1 na mamaya pa 11:30 kasi sasali pa ata yung multo sa guild. Yan, so naka-ano kasi ata iba. And ewan ko mag-merge ata sila ng guild, no? So I'm not sure. So anyway, discuss na lang natin yung aking item. So tamang-tama, no? Naka-idle na tayo. Wala muna tayong gagawin. So anyway, sa accessory, pakita ko rin sa inyo, no? Napakita ko na yung armor tsaka yung weapon natin. So accessory, ito PvP, accuracy, and evasion. So yun ang gamit ko parehas. So itong isa, sunerte ako kasi naka-red ako, no? Parehas. Tapos dito naman, PvP accuracy din. Although blue lang, maganda sana kung nasa 100 plus. Dito naman white lang, pero violet yung evasion. Pero yan, reset ko pa yan, pero ang focus ko muna sa ruby ko kasi naghahanap ako ng, yun nga, ng necklace. Siyempre, yung next na ruby na ma-acquire ko is gagamitin ko na dito sa spinal necklace. So, papalit tayo ng spinal necklace at siyempre, i-ups din natin siya sa plus 17. Although, ang goal ko, siyempre, is ipa-plus 20 ko siya, no? Pero, yung naghahanda pa ako ng ruby ko, guys, kasi marami-raming ruby ang kailangan.
Kasi bibili ako ng pang-enhance at syempre ng Crones. Malaking makasunog ng Crones ang pag-ups, lalo na kung plus 20 ang habol mo, sobrang hirap. So yun, punta tayo dito sa ang CPs or combat power. So as you can see, ang combat power ko is nag 112 na. So meron akong screenshot kahapon. So pakita ko lang, ito yung screenshot ko kahapon, level 77. So bago ako mag-forge neto, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo, inipon ko yan. So screenshot lang to, huwag kayong magtataka bakit naka-time pro. So 90k yan, may kasama na dyan yung separation. I think mga 3k yung nalalagdag sa akin kapag nagsiseparation ako. Kaya 90k yan, ang original yan is around 87k lang combat power natin. So ito yung items natin, level 50 at that time, tapos ito na siya right now. Ayan na siya guys right now, no? 112. So malaki yung tinalon ng aking combat power. Around 20 plus k, no? 22k ata if I'm not mistaken. Pero pag separation tayo, syempre guys, pag pindot ko to separation, makikita nyo madadagdagan ng halos 3k yan. Ayan, lagpas 3k pa guys, laging 114. Kasi syempre, tumataas yung stats natin kapag nag-separation ako. So anyway, if ever napanood yung last video ko, hindi pa ganito rin yung mismong combat power ko, hindi pa 80k, hindi pa 114. Ang isa ko pang in-upgrade guys is yung codex. No? So sa codex, halos kinumpleto ko na halos yung codex natin. Tapos ang goal ko is magre-rift kami. Yung rift natin guys, papakita ko sa inyo sa next video kasi hindi pa ulit kami nag-rift. Makakakuha ka doon ng token ng mga world boss, for example si Elizabeth. So kukumpletuhin ko yan, yung eto, Elizabeth, para makuha tayo itong bonus. Next is dito kay Altamir. So, dalawa na lang kulang ko. Tapos, dito naman kay Orc Lord. So, I think kaya namin hanggang dito sa Creek. No? Tsaka dito sa AOD. Nasaan yung AOD natin? So, dito. Sa Lord of Death pala, no? Hindi pala AOD. Although, pwede namin try sa susunod yung Angel of Death. Pero, yung Rift kasi niyan, guys, wala masyadong nagbibenta. So, sa Rift, o nga pala, if ever hindi nyo alam, dito yan sa market. Punta ko sa others. Tapos Rift of Chaos Party. Ito guys, bubuo ka ng party, tapos magsasamon kayo ng boss. Ayan. So may mga nagbibenta sa server namin, medyo mahal yung iba, no? So ang mura-mura lang is itong Orc Lord, which is bibili sana ako pero wala akong ruby ngayon. Kasi guys, yung nakaraan, 150 meron. Pero pag nagkakaubusan na yun, nagiging mahal siya. Katulad itong Elizabeth, kanina meron ito 100 plus lang. Itong Altamir, 100 plus meron din kanina. Kasi ito Orc Lord, maganda itong mabili. Yeah, so, lalagyan ko ng ruby mamaya. Medyo busy lang. So, hindi ko na papakita sa inyo yun. Kasi, yan. Ang focus natin right now kasi yung development ng character ko. So, bukod sa items at yung codex, napakita ko na, no? Ang next na mahalagang na-upgrade na nangyari sa akin is yung skills. So, yung skills ko, guys, na-upgrade ko na siya. So, ang skills nga pala dito, if hindi nyo alam, na-enhance siya hanggang level 5. After reaching level 5, itong Dragon Tail, no? If ever Dragon Sage ka, or Dragon Knight, or kahit ano, no? Basta Decan ka, mapapansin mo, yung Dragon Tail mo is color white, sa akin color green. Kasi guys, pagka nag-level 5 yung Dragon Tail mo, pwede mo siyang skill enhance pa ulit para umangat siya. So, from basic, magiging advanced, or mag-iba yung color, magiging green nga. Tapos, pwede mo rin siyang level 5. So, meaning, parang level 10 itong Dragon Tail ko. Pati itong Dragon Fear. Itong Prey natin guys, same din, no? Advanced. As you can see, advanced na siya. Ito rin advanced na, although pwede ko siyang i-upgrade ulit, no? As you can see, pag level 5, pwede ko siyang i-upgrade. Ito guys, ito na yung max niya. Itong weapon counter tsaka 4-foot swing, pwede ko siyang i-upgrade. So for example, click natin itong upgrade. Makikita nyo, from advanced pwede siyang maging rare. Pero kailangan natin ng Ancient Skill Enhancement Stone, which is wala pa ako kasi nabasag yung last time ko. So hindi nag-success. So pag in-upgrade ko siya, syempre tataas yung skill damage, no? On overall stats. And sa passive, same din, no? Na-upgrade din siya. So, nakamax na sa akin halos lahat. Siyempre, i-upgrade ko na lang itong mga to into Ancient. At yun nga, nag-aibon pa ako ng Ancient Skill Enhancement Stone kasi medyo mahal siya right now. Ang ginawa ko right now, nagbubus ako ng Ruby guys. Gumamit ako ng Ruby para bumili sa market ng Skill Enhancement Stone or yung CES na tinatawag para magbuo ng Assess or yung Ancient Skill Enhancement Stone. So anyway, no, napakahalaga nito. As you can see, mataas na yung physical penetration ko dahil dito, intelligence ko, tapos mana consumption, bumaba. Tapos meron pa akong bonus na damage sa monster at magical crit rate na increase. Tapos ito, pang defense to guys, baka i-prioritize ko to susunod kapag nakakuha na ako ng assess natin. Pero yun nga right now, puro dito muna tayo sa mga skill natin na to. So ito muna yung max natin right now. And happy naman ako kasi napakalaki na ng naging jump ng aking character, no? At easy na sa akin mag-quest. No? Pakita ko sa inyo, punta tayo dito sa quest ko right now, which is yung Dryad Hunter.
So yun, as you can see, ang damage lang sa akin to is around mga 100, no, or less. Ayan, so 100, no. So doon lang malapit, tapos mabilis ko lang siya napapatay. So mas mabilis ako magpapa-level ngayon. Actually, kahapon, yung sa screenshot ko, di ba parang level 77 na ako. Pero right now, papunta na akong level 80 halos, no. So hindi ko pa tapos yung ano ko, tawag dito, request quest. Ayan, so ginagawa ko siya. Tapos guys, hindi pa ako nagda-dungeon. So pwede pa ako mag-dungeon. So gagawin ko to mamaya lahat. I think maabot ko yung level 80. Mamaya din, no, kasi 78% na ako. And sa level 80 guys, pagtungtong natin doon, asahan natin, napakalit nang makuha nating experience kasi nakita ko kay Beat. If ever hindi nyo alam, si Beat is Dragonite, nakita ko siya. I think Silva 1 din siya, no, if I'm not mistaken. Tapos kay Lexi, sabi nila, sobrang babang na experience pagdating sa level 80. So, ang monster sa akin ngayon, pag minonitor natin, no, per monster, ang nakuha ko is, I think 0.02. So, around 78.57 tayo, no. So, check natin kung wala yung makuha mo. Ayan, naging 78.58. So, halos 0.02 yung nakuha natin. Pero kapag ka level 80 ka daw guys, malagdagan ng isang 0. So magiging 0.002. So napakahirap na magpa-level pagdating ng 80. Kaya pagka minonitor nyo or chinek nyo yung ating rankings dito ng level, si MKHG, which is ang top 1 natin, is level 87. No? So baka isipin nyo, level 87 ay sobrang bilis lang habulin yan. Level 80, parang 7 levels lang naman yun from level 80. Pero hindi guys, sobrang hirap na ma-achieve ng isang level pagtungtong mo ng level 80. So itong 81 guys, makikita nyo, napakaraming 81 and 80. Kasi nga, sobrang hirap na ng experience. No? Kasi yung kasi pagdating ng 80, parang naging congested, no? Top 23 hanggang top... Check natin, Top 23 pala lahat nun. So, ayan. So, napakaraming top 23, no? Na level 80. Tapos pagdating sa level 81, ayan, sobrang dami rin, no? Tapos ito mga top natin na to, syempre yan, malalayo na yung level niyan. So, asahan natin na sobrang taas na ng stats nila. Kaya naman, pag chinek mo yung combat power nitong tattoo na to, si MKHG, si ROG, at saka si Boss Ronald. Ayan, makikita nyo, sila rin yung top. Sobrang layo ng CP or combat power namin sa kanila, no? So, 200k siya, 191, tapos 177. So, and congratulations guys sa mga top natin, no? At yun nga, si Badut Sinta, nasa top 4, malakas dito guys. Na-hit ako nito nung last time, parang 1 hit lang ako, 17k yung damage niya sa akin. So yun, hindi pa ako upgraded items nun, pero kung upgraded items na ako nun, I think mga 2 hits ako. So madadagdagan lang isang hit, pero yun, sobrang lakas pa rin talaga nila. So yun guys, ulitin ko, for parang summary. So nag-upgrade ako ng items ko from level 50, nag-level 70 ancient na ako, in-ups ko rin siya. Tapos yung codex natin, nag-upgrade din ako. Ayan, so halos kompleto na yung mga tier 2 ko. Binili ko sa gamit ang Ruby. Tapos yung skill natin, nag-upgrade din ako. Ayan, so napakalaking tulong yan. Kaya ayan, medyo easy na yung pagpapalevel natin. At syempre, pag-request natin, uusad na rin tayo. Syempre sa World Boss, nakita nyo naman kanina yung performance natin. Medyo tumaas na yung performance natin when it comes to World Boss. And mahalaga siya kasi syempre, mas marami ka makukuha ang crowns sa World Boss kapag ka nasa top damager ka. At syempre, yung ating mga nakuha dito rin sa ating mga World Boss is syempre pwede rin tumaas kapag ka nasa top yung guild nyo. Kaya I suggest sumali kayo sa guild as much as possible na dun sa naayon na lakas nyo. No? For example, mataas yung combat power nyo. Sumali kayo sa mga top guild para hindi naman sayang yung combat power nyo. At yun lang naman siguro yung update natin right now. So yun lang guys yung update natin dito sa Rohan 2. So nag-update lang ako sa character ko kung paano ako lumakas, no, dito sa Rohan 2 and as a Dragon Sage. So basically ganun lang din naman yung gagawin mo if ever iba yung class mo. Pero yon yung sa skills, i-prioritize nyo syempre yung mga passive na malaking tulong sa inyo. I suggest i-maximum nyo yan kasi kahit hindi ganun kaganda yung items nyo guys, malaking tulong yung mga skills. Kasi guys, yung bago ako magpalit ng items, nakapag-quest naman ako ng medyo maayos. Pero yun nga, syempre malaking boost pa rin nung nagpalit na ako ng items ko. So guys, yung next content natin dito is mag-update ako no, kung paano nga ba yung Ruby at Cross ite-trade kasi may mga nalilito pa rin. Although meron na akong dalawang content dito na nauna, meron pa rin akong gawing update dito para syempre mas maintindihan nyo. Kasi karamihan is nangihingi ng tutorial kung paano daw kapag ka sa Binance galing. So medyo same lang naman siya doon sa ginawa ko last time, yung Mexi na ginawa kong tutorial. So papalitan nyo na lang siya ng Binance. Pero yun nga, yung mga nalilito pa rin kaya tatry ko rin siya gawan. Bukod doon, plano kong turo sa inyo yung sa wave box. So may mga nagda-drop sa akin. Kapag ka nagda-drop kayo, ang gawin nyo is 5 drops. Tapos kapag ka meron pa kayong extra, 5 ulit.
huwag kayong magda-drop ng above 5. So for example, 10. Kung meron kayong 10 drops, ang gawin nyo, dalawang 5 ang gawin nyo para mas marami kayong wave box na makuha. So explain ko next time, no? And abangan nyo na lang. So if ever nagustuhan nyo mga ganitong content, make sure to follow me. At syempre, no, mag-subscribe kayo sa lahat ng aking social media channels. Anyway, meron akong giveaway ng cross token. Baka hindi nyo pa nakikita. Check nyo yung Facebook page ko kasi may pinost ako doon kahapon. And i-check nyo, no, namimigay ako ng cross token. 2 cross token lang naman para makahelp sa pang gas fee nyo. Para syempre may pan-transact kayo sa CrossX platform or sa CrossX wallet natin. So 2 cross token lang naman yon, hindi siya masyadong malaki pero syempre makaka-help yun sa inyo pang gas fee. So first 100 comments lang ibibigyan ko. I think meron ng mga 20 plus comments, no? So marami-rami pa naman tayong pwedeng bigyan. So yun, check nyo na lang yun at dito na lang muna guys. See you sa ating next video. Ingat!